Hello kapatid, magandang gabi ho sa bawat isa. Salamat sa opportunity tayo ho nagkita tonight. Tayo po mag-start. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Masalamat sa gabing ito sa opportunity na kami ho'y makapag-usap patungkol sa Gospel for tonight. Salamat dahil ako inyong iningatan, nakaparito sa bahay para makapag-broadcast. And then, I pray that you will guide us. Ma-enjoy namin ang maikling oras ng pagtalakay ng salita ninyo. At iniling po namin ang inyong patnubay, Banal Espiritu. Samahan niyo po kami na maintindihan namin ang salita ninyo at ang ilang mga prinsipyo na pwede namin ma-apply sa aming mga buhay. Salamat po sa mga nagkalipas na oras sa inyong katapatan, sa kalakasan na inyong binibigay sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Maraming salamat. Banal Espiritu, we would like to invite your presence tonight. Help us to understand. Ma-apply namin sa buhay namin ang salita ng Diyos. Pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Alright, didiretso tayo mga kapatid sa Word for tonight, after which ay magbigay ako ulit sa inyo ng update sa aking misis kung ano na ang sitwasyon. Luke chapter 5, 27 to 32. Sabi rito ng narrator na si Luke, Jesus saw a tax collector named Levi sitting at the customs post, and he said to him, "Follow me." And leaving everything behind, he got up and followed him. Then Levi gave a great banquet for him in his house, and a large crowd of tax collectors and others were at table with them. The Pharisees and the scribes complained to his disciples, saying, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Now Jesus said to them in reply, "Those who are healthy do not need a physician, but the sick do. I have not come to call the righteous to repentance, but sinners." Mga kapatid, maganda ho ito, itong gospel for tonight na binabanggit ni kapatid na Luke. Ang tauhan dito si Jesus, si Levi. Pakita rin natin dito yung mga grupo ng Pariseo at Iskriba, mga religious people. Nakita rin natin dito yung large crowd of tax collectors. So medyo marami-rami yung mga kasama rito sa kwento. Mga kapatid, si Jesus, ang unang face, si Jesus at ang tax collector na si Levi. Alam po ba ninyo na sa panahon ng Panginoon Diyos, kapag ang trabaho mo ay tax collector ka, traidor ka kasi naniningil ka para for the Romans. Naniningil ka ng buwis. Pangalawa, they were tagged, itong mga tax collectors na ito, ng mga sinners, because sobra sila maningil. Hindi po sakto yung kanilang singil. Let's say, kung ang dapat lang ipataw sa yung buwis ay 300, nagta-times 3 po yun, times 5. Imaginein mo, traidor sila sa bansa. Pangalawa, talagang hindi po sila honest. Noong unang panahon, kapag tax collector ang isang tao, tinatagurian silang makasalanan kasi nga sobra sila maningil. Para sa panahon natin di ba? Yan po yung BIR, mga kapatid. At meron pong pangalan dyan na tax collector na binabanggit na si Levi. Now, sabi sa kanya ng Panginoon, "Follow me." Ito isang individual na invitasyon. Sino in-invite Jesus? Si Levi. Sino ba si Levi? Makasalanan ito. Yung kanyang trabaho, dishonest po itong tao. But he was invited ng ating Panginoon na sabi ng Lord, "Follow me." Now, makita mo rito yung mercy ng Panginoon sa isang makasalanan. Alam ng Lord yung background ng taong ito. Pero hindi naging dahilan po yon para hindi siya opera ni Jesus. Ito isang bukas na imbitasyon para sa
magiging isa sa mga alagad niya. Si Levi, sa ibang translation po, si Matthew. Okay? Etong si Levi. Sabi ng Lord sa kanya, follow me. Now, parang sa panahon natin, lahat ng Katoliko sa Pilipinas were invited by the Lord Jesus Christ to follow Him. Pero meron ba tayong malinaw ba sa atin yung tawag o panawagan ng Panginoon personally? Na di-discern ba natin that the Lord is calling all of us to follow Him? Tatandaan nyo bilang Katoliko, ang ating priority, hindi kung sino-sino. Ang ating top priority in this life, in this year, is to follow the Lord Jesus Christ. Dapat tayo ay follower ni Jesus. F-O-J. Hindi ka follower ni Brad Calix. Okay? Kundi follower tayo lahat ng ating Panginoong Yesus. So what was the response of Levi or Matthew doon sa bukas na panawagan sa kanya? Now, kinukwento na lang ito ni Luke na siyang narrator at the same time writer ng gospel. Sabi dyan, and leaving everything behind. Mga kapatid, narinig ni Matthew, narinig ni Levi ang bukas na panawagan or invitasyon at hindi po siya nagbingi-bingihan. Now, when he heard the invitation of the Lord Jesus Christ, kagyat po siyang may ginawa. Sabi po ng Biblia, and leaving everything behind. Ano po yung iniwan niya? Yung trabaho niya, yung pagiging tax collector niya, yung yaman, kasi mayayaman pong tax collector noong unang panahon kasi nga doble-doble yung kanyang baga na nakukuha sa isang tao. Kung meron siyang 50 taong sisingilin sa isang araw, biruin mo, times 3 na lang niya yun. Hindi laki-laking pera na nakukuha niya. At pangalawa, traidor siya sa gobyerno. O sabi rito, and leaving everything behind, he got up and followed him. Mga kapatid, una makita natin dito na ang Panginoong Yesus ay nagbibigay ng bukas na paanyaya sa bawat Katoliko sa Pilipinas. Okay, nililimit ko lang sa Pilipinas to kasi kayo ho yung primarily nakausap ko rito sa broadcast . Hindi po yung mga taga-ibang bansa. Bagamat may kasama tayo sa broadcast na taga-Hungary, Canada, di ba? At sa iba pang lugar. Kasama rin po sila as long na Filipino na nasa ibang bansa. Kayo po yung pangunahing kausap ni Brad Calix every time na nagbo-broadcast po tayo. Mga kapatid, kaya ba natin to? Na iwan yung precious? Okay? Kaya ba natin to na katulad ng sinabi rito na leaving everything behind? Iniwan ni Matthew, ni Levi, yung kanyang trabaho. He got up and followed him. Sino sinundan niya? Si Jesus. Tapos ano pang ginawa ni Levi? Nagkaroon siya ng matinding piging, nagkaroon ng banquet doon sa kanyang bahay. At sino po yung nandun sa bahay niya? Yung mga invited guests. Sabi ron mga kapwa niya tax collectors. Ang sabi ho ng Bible, large crowd. Now, when we say large crowd, hindi ito 10 piraso. Probably 50 plus. Imaginein mo, probably malaki ang bahay ni Levi kasi para magkasya itong mga bisita, itong large crowd of tax collectors. Hindi lang po tax collectors nandun Sabi ng Bible, and others were at table. Mga kapatid. So malaki ho ang lugar nito ni Levi, malaki po yung kanyang bahay. Baka doon na sa extension po yung iba. Pero nandun sila sa table. Tapos nakita natin dito yung grupo ng mga religious people na tinatawag na Pharisees.
mga scribes, ito po yung mga religious people sa panahon ni Jesus na alam nila, kabisado nila yung scriptures, especially Old Testament ng Pariseo at Eskriba. At sila'y nagrereklamo sa mga disciples ni Jesus. Ang sabi nila, why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Ang sabi nito sa ating Panginoon, anong sagot ng Lord sa kanila? Those who are healthy do not need a physician, but the sick do. I have not come to call the righteous. Ito mga Pharisees and scribes, they were righteous sa kanilang paningin, sila ay righteous. Pero sabi ng Panginoon, hindi ako naparito para sa inyo. Yun po yung implikasyon na sinasabi ni Jesus, hindi ako pumunta rito para sa inyong Pariseo at para sa Eskriba, kundi para sa mga makasalanan. Sino po yung makasalanan? Si Levi at yung huge crowd ng mga tax collectors and others. Mga kapatid, ano yung makikita mong prinsipyo rito? Number 1, ang Lord is a God of mercy. Mga kapatid, He's a God of mercy. Pangalawa, He's a God of second chances. Merong bukas na paanyaya. Ang sabi niya kay Levi, follow me. Mga kapatid, probably iba-iba yung ating background. Iba sa inyo, negosyante, estudyante, OFWs. Meron kayong investments, iba't ibang bahagi ng Pilipinas probably, o anak ka, o pinsan ka, kamag-anak ka ng hasindero, hasindera. I don't know your educational attainment, mga kapatid. Pero lahat po tayo equally binigyan tayo ng Lord ng opportunity. Narinig ba natin yung malinaw na invitasyon ng Lord, mga kapatid, na to follow Him? Are you ready to follow Jesus this year? Probably for the past 10 years, 15, 20, 25 years, ang iba sa inyo, 40 anyos ng Katoliko, and yet, you are not really following the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ang sitwasyon po ninyo ay wala po sa magandang sitwasyon. Matagal na po kayong Katoliko, check. Okay? But may question for you, kapatid. Are you really following the Lord Jesus Christ? Are you a follower of Jesus? Yun po yung tanong sa atin. Yung imbitasyon na follow me, talagang meron ba tayong desire na sumunod katulad ni Levi, na para bang nawindang yung buhay niya, eto na si Jesus, naririnig niya tong tao na ito na gumagawa ng himala, nagpapagaling, kapatid, nangangaral, nagtuturo, tapos binigyan siya ng tsansa ng isang makasalanan, pumunta sa kanya itong si Jesus. At sabi sa kanya, follow me. Are we ready to leave behind, mga kapatid, yung vices? Meron ka bang bisyo na tinatago-tago mo matagal na? Hindi ka maka-concentrate sumunod sa Panginoon kasi minamahal mo yung bisyo na yan, hindi mo mapigilan. Kayo po ba'y nasa relationships na mga illegal na relasyon na tinatago nyo sa misis nyo, sa mga anak ninyo? Pero you are trying to be religious. Mga kapatid, mapapahamak yung kaluluwa mo sa dulo niyan. Kasi you are not really following the Lord Jesus Christ. You are following yourself. You are following the devil. You are following the world, mga kapatid. Ano pa makikita natin dito? Meron tayong tendency bilang Katoliko na magmalinis katulad ng Pariseo at mga Eskriba. Paano parang tayo nagmamalinis? Una, kapag marami tayong nakikita sa paligid natin at neglect natin yung ating sariling pagkukulang. Mga kapatid, ang sabi ni Lord, hipokrito po yung ganyan. Para sa akin, ang ibig sabihin ng hipokrito, ito yung paglalagay ng
nagmaskara sa ating pagkatao. Ikinukubli natin yung realidad ng kung sino ba tayo. Yun po yung pagsusuot ng maskara. Opo. Hindi ba sa maskara yung panlabas maganda, nakangiti, parang walang problema, pero sa likuran ng maskara ay punong-puno ng kaguluhan, kasalanan, pag-iimbot, punong-puno ng hinanakit sa puso, hindi makaget over, hindi marunong makapagpatawad sa kapwa. Pero dahil may maskara, ikinukubli yung realidad ng buhay at pagkatao. Huwag nating gayahin ng mga Pariseo at mga Eskriba, mga kapatid, mga nagsusuot ng maskara. Ano sabi nila sa Panginoon? Bakit kumakain ka dyan kasama yung mga makasalanan? Nakaligtaan ng mga Pariseo at ng mga Eskriba na sila din naman ay makasalanan. Akala nila ang Panginoon Diyos ay para sa mga righteous, para sa mga taga-simbahan. Hindi po, mga kapatid. Ang tunay na laban ng evangelism, hindi po sa loob ng simbahan. Ang tunay na evangelization ng Catholicism, mga kapatid, sa labas ng simbahan. Now, posible rin naman yung mga nagsisimba na mga Katoliko ay walang relasyon talaga sa Panginoon na maliwanag. Hindi naintindihan bakit naging Katoliko, bakit dumadalo sa misa, baka hindi alam kung bakit dapat sumama sa itong Lenten season natin, na merong 40 na araw na kung saan nakahanda ang ating isipan at puso. Mga kapatid, huwag tayong tumulad sa mga Pariseo at mga Eskriba na mga nagmamalinis. Huwag tayong magmalinis, mga kapatid. Huwag tayong magtututuro sa ibang tao na pati yung kanilang pribadong buhay ay inuungkat po natin. Mind your own business, kapatid. Opo. Bago po tayo sumilip sa buhay ng may buhay, be sure na ang buhay po natin maayos. Kasi wala po tayong karapatang halungkatin ang buhay ng isang tao. Yung pribadong buhay nila. Hindi tayo naghahalungkat ng pribadong buhay, hindi po. Ang sinasabi ko, ito yung general observation lang po ito Opo. Pero kung saan ka pumupunta, hindi kita imbestigahan. Ano yung ginagawa mo kapag nag-iisa ka? Hindi ko po alam yun Wala na po akong desire alamin yun Kasi ang binabantayan ko sarili ko. Hindi yung ibang tao. Hindi ko binabantayan yung parish priest ko kung kailan siya magkakamali. Hindi ko binabantayan yung aking bishop kung kailan siya magkakamali. Hindi dapat ganun ang business natin. Our business is to focus on the Lord Jesus Christ. Mag-focus ka sa sarili mong pananampalataya, sa pamilya mo, na kung ikaw ay malakas-lakas na sa pananampalataya, saka ka lang pwedeng mag-invite ng iba na mag-journey with you. Pero kung ikaw ay mahina sa pananampalataya, hindi ka pwedeng mag-invite ng iba na samahan ka sa journey, mga kapatid. Nakalimutan nila na sila'y makasalanan. Ano yung sampal na sagot ng Lord sa kanila? Those who are healthy do not need a physician. Totoo ba yung sinabi ng Lord? Totoo. Kailan ba tayo pumupunta sa mga doktor? Pagka malala na tayo, di ba? Sa totoo lang. Wala namang Pilipino na kapag medyo sintomas pa lang pupunta na sa doktor. Walang ganon. Bihira yon. Pag medyo malala na, umuubo-ubo na medyo mahaba-habang panahon, nagsusuka na ng dugo, pasintabi po sa kumakain sa inyo, o baka may nagkakapit yan, saka tayo bibisita sa doktor. Now, majority ng Pinoy, hindi bumibisita sa doktor. Lalo na yung mga matatanda po. Yung mga nasa edad ko na, yung mga Gen X. Opo. Bakit po? Bakit kami takot pumunta sa doktor? Kasi pag nalaman namin yung sakit namin, mas nagiging natatakot kami. Okay? Di ba? Ganun naman yan I don't know sa mga millennials kung ganyan ang kanilang sistema. O baka nag-i-enjoy silang malaman yung sakit nila. Di ba? Pero sa ating mga Gen X pag nalaman natin yung
karamdaman natin nakakadagdag ng pressure, nakakadagdag ng hindi tayo nakakatulog, di ba? Kaya hanggat mari, niiwasan natin. At madalas kapag nagpupunta tayo sa doktor, kung ano yung prescription ng doktor, hindi natin yung sinusunod. Tama? Sabi ng doktor, ito 3 times a day to ha. Ito, bilhin mo to lahat. Okay, isang linggo, 21 tablets yan. 3 times a day yan. Ha? After meal yan, inumin mo yan. Ano ginagawa natin? Basically, mga Pilipino. Okay? Pag nakaramdam tayo na medyo okay na tayo, tinitigil natin yung inom ng gamot. Mali po yun. Tinigil mo ng isang araw yan, tapos kung nakaramdam ka uli na medyo masama pakiramdam mo, itutuloy mo, wala na pong kwenta yun kasi naputol na eh. Di ba? Ganun po tayo, mga kapatid. Tama si Lord. Those who are healthy do not need a physician. Sino kailangan ng manggagamot? But the sick. Ano sinasabi rito ng Lord? Ano yung patama rito ni Jesus? Sinasabi ng Lord ganito, kayo na mga nagmamalinis, kayo na parang wala kayong kasalanan, kayo na mga pariseyo, kayo na mga eskriba, sa tingin nyo, malinis kayo, wala kayong sakit. Sa tingin nyo, ako nandito para sa mga taong ito na itinaboy na ng lipunan na sinasabing mga makasalanan. Kasi sinasabi ng Lord dito, ako yung physician, ako yung manggagamot. At itong mga makasalanan na ito, katulad ni Levi at yung kanyang tropa, kaya ako nagpunta para sa kanila, hindi para sa inyo. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. But the sick do. I have not come to call the righteous, meaning I have not come for you, Pharisees. I have not come to you, scribes, but I have come for Levi at yung kanyang mga kasamahan to repentance. Mga kapatid, isa sa mga kahulugan ng repentance sa New Testament ay yung pagpapalit ng isip, changing of one's mind. Pangalawa, yung pagtalikod sa kasalanan. Mga kapatid, yun po yung dinadrive na point dito sa ating gospel for tonight. At nakikita ba natin ang sarili natin? Katulad ba tayo ni Jesus na meron ba tayong mercy? Naawa ba tayo sa taong wala pa sa Panginoon Diyos? Ang tingin ba natin sa kanila ay meron ba tayong pagmamahal? Na sana sila ay may maging katulad natin na may relasyon sa Panginoon Diyos, may tamang mindset na dapat kilala niya ang Panginoong Yesus, na andun siya sa tamang simbahan. It follows Importante lang po yung ating sincerity bilang mga Katoliko na magkwento patungkol sa Panginoong Yesus. Di ba yung ating emphasis itong taon na ito, tayo po ay nasa Pilgrims of Hope. Mga naglalakbay po tayo Nasa isang paglalakbay tayo. Habang naglalakbay, meron tayong pag-asa. Sa kabila na yung mundo natin medyo pasama ng pasama, hindi ho tayo bumubuti. Pero alam natin, maski na pasama ng pasama ang mundo, araw-araw, may pag-asa. Ano yung nagsisilbing pag-asa natin? Ang Panginoong Yesus. Yung dala nating mensahe ng pag-asa si Jesus. Siya yung light, mga kapatid. Opo. Huwag nating ipresenta kaagad yung pagiging Katoliko. Ipresenta natin si Jesus. Kasi ang kaligtasan si Jesus Sekundary yung pagiging Katoliko Na dapat siya ay nasa simbahan ng Panginoong Jesucristo. Pero secondary po yun. Mahalaga ma-embrace ng isang tao na hindi pa Katoliko ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sino ba itong salita? Si Jesus. Ano ba dapat gawin niya sa salita? Mapakinggan niya ang salita. Maunawaan niya ang salita. Magkakaroon siya ng pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lang pananampalataya, kundi merong obedience doon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, napaka sagana nitong pinag-uusapan natin.
Opo. Napaka buti ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Aking challenge po sa atin bilang mga Katoliko, tularan natin si Jesus na nag-extend ng mercy sa ibang tao. Huwag tayong makontento na tayo lang yung papunta ron sa kaharian ng Diyos later on. Ang sakit niyan kapag napabayaan mo yung sarili mong pamilya. Dahil po sa pride natin, di natin sila sinira ng mabuting balita. Napabayaan mo yung kaklase mo nung elementary, high school. Kaya ako po, tinitrace ko po yung mga kaklase ko nung high school ako Yung kabats ko pinapakilala ko siya sa kanila Kaya lang, nagugulat po talaga sila kasi nga sabi nila, pastor ka dati bakit nagkatoliko ka? yun po yung problema ko sa isang banda. Unang-unang banat ko sa kanila nung nalaman nila nagpastor ako, natuwa sila sa akin Tapos nung last year na pumutok yung issue sabi nila sa akin, anyari? Hindi ko naman po maipaliwanag ng detalyado sa kanila Sabi ko, intindihin nyo na lang mabuti yung video. Oo, nandun lahat yung rason ba't ako yumakap sa simbahang Katoliko. Sabi ko, hirap magpaliwanag sabi ko. Oo. Pero sa ngayon po, yun po yung pinag-aanuhan ko. Pinagsusumikapan ko na ang mga taong wala pa sa Panginoon Diyos masabihan. Ayun po yun Masabihan lang po natin. Ngayon, tatandaan natin, may mga tao po talaga na pag nakwento mo na tungkol sa Panginoon, dahil nga po may sariling pagpapasya, magdidesisyon sila, sasabihin nila sa atin na, pasensya ka na, may relihiyon ako. Yan. Unang sagot nila yan. Pangalawa, Brad, bata pa ako para dyan. Yan. Pangatlo, sasabihin nila, hindi yan ang priority ko ngayon. Ilan lang yan sa mga reasons ng mga tao na kilala po natin pagka nag-share tayo. Mga kapatid, ang pinaka-focus o sentro ng Katolisismo ay hindi po si Pope Francis. Hindi po yung mga saints natin. Hindi po yung mga ritual natin, mga kapatid. Ang pinaka-focus ng Simbahang Katolika, Apostolika Romana, ay ang Panginoong Jesucristo. Yan po yung idinidiin mismo ng Catechism of the Catholic Church. Ang sentro ng kaligtasan, ang pinaniniwalaan natin si Jesus Christ. Siya yung pinakasentro. Mga kapatid, naniniwala po tayo sa Apostles' Creed saka sa Nicene. Parehas po nating hinahawakan yung doktrina na yan Kaya pag sinabi ng mga protestante na kaibigan natin, ano ba pinaniniwalaan nyo? Simple. Naniniwala po kami doon sa Apostles' Creed at sa Nicene Creed. Ngayon, kung di sila pamilyar doon, pwede naman natin sabihin paki-Google na lang. Yan. Meron tayong 12 articles of faith, mga kapatid 12. Opo. At doon po umiikot yun, yung pagpapaliwanag ng Catechism of the Catholic Church, doon po umikot sa Apostles' Creed. At yung ilang bahagi po nun ay Nicene Creed. Yun po yung dalawa na credo na pinaniniwalaan ng Katoliko, na probably majority ng mga Katoliko sa Pilipinas ay hindi masyadong alam yun. Kaya nga nandito si Brad Calix para tumulong na dahan-dahang magpaliwanag sa mga matatagal ng Katoliko na ito pala yung bit-bit nating doktrina. Mahalaga na maipaliwanag lang din natin. I challenge you to remain Catholic until the end. Katoliko na ang mindset na ang kaligtasan ay nakasentro sa Panginoong Jesucristo. Ikalawa, yung ating pagbibigay pansin sa kanyang salita. Bagamat meron pa tayong dalawa na pinagkukunan ng ating authority maliban sa sacred scripture.
Meron tayong tradisyon at meron tayong magisterium. Mahirap yan maintindihan ng mga kaibigan nating protestante at mga evangelical. Pero hayaan na natin sila. Ang mahalaga sa atin dito ang trato natin sa kanila ay hindi kaaway. Bagamat para sa kanila kaaway tayong Katoliko. Ang sabi ng Panginoon, love your enemies. Di ba? Yun yung challenge sa Katoliko na palagi po tayong laman ng balita, hindi po tayo tinatantanan sa social media. Araw-araw po, marami pong batiko sa atin At lagi ko tong tanong ano ang meron, bakit nakasentro ang halos lahat ng sekta at denominasyon sa Catholic Church? Anong meron? Bakit hindi na lang sila mag-focus sa sarili nilang mga pagkakamali? Itong mga denomination na ito at doon sila mag-focus. Paano nila improve yung kanilang denomination? Yung mga skandal na nangyayari po sa evangelical, mga Protestant churches. Maganda siguro, ganun na lang Kaya lang mukha atang wala silang planong ganun. Bagkos gusto nilang ilihis yung issue at isisi na lang sa Katoliko lahat. Yung mga pangyayaring ito. Na tayo yung tampulan ng lahat ng mga issue. Napapasin ba nyo yan, mga fellow Catholics? But again, ang ating sa kanila, bagamat ganon sila sa atin. Let's try to be calm. Okay? Pangalawa, let's try to be courteous. Sa kabila nung atake na kabi-kabila, maging mahinahon, subukan natin. Huwag na tayong may mga kapatid na tayo na mga CFD, no? Na ginagawa nila yung tungkulin nila. Let them do it. Ang atin dumiretso tayo sa ating paglalakbay na may dalang pag-asa. Sumentro tayo doon sa pinakagusto ng Lord sa atin. Mga kapatid, yung ating sariling community, no? Ng Catholic, masyado tayong marami sa Pilipinas Sa sobrang dami natin, minsan ang tendency natin magkanya-kanya tayo Yun ang tutukan natin, mga kapatid. Paano natin ma-encourage ang bawat isa na sumentro sa Panginoong Jesucristo. At pangalawa, ayusin ang buhay natin according sa salita ng Diyos. Yun po yun Kasi ang hirap mag-invite ng iba na sumabay sa atin sa journey kung tayo mismo, hindi natin alam kung saan tayo papunta. Tama po? Kaya nga po pinagsusumikapan natin sa patnubay ng Banal na Espiritu na ayusin ang mga buhay natin sa tulong ni Lord. Opo. Now, so much for that. Update lang po para po sa sitwasyon ng misis ko. Mapapansin nyo, umuwi lang ako sa bahay para makapag-broadcast. Opo. Mga nasa 5 kilometro po yung hospital dito mula sa bahay namin Malapit lang naman. Opo. Nasa day day 5 na. Tinanggal na po yung tubo na nakalagay sa ilong papuntang stomach. Tinanggal na po kagabi. Tapos soft diet na po si Mrs. Yun po yung kanyang nangyari kaninang umaga hanggang ngayong gabi. Tapos na rin po yung pagsasali ng dugo sa kanya. Naka-4 na bag po siya ng dugo. Again kami po ay nagka-campaign doon sa mga taga-Bacolod. Kung kayo po ay malusog at wala po kayong karamdaman, o pwede kayong mag-donate ng dugo. Isang bag lang po kung healthy po kayo makipag-ugnayan po kayo kay Brad Calix para po mapalitan namin yung hiniram naming dugo doon. Nanghiram lang po kami ng ng dugo Opo. 4 na bag po kasi yun hindi po binibili ang dugo for your information mga kapatid. Hindi po binibili ang dugo, libre. Kasi kinuha rin naman nila yun sa tao di ba? Hindi ho binibenta yon katulad ng mentality ng marami. Hindi binibili, hindi binibenta ng Red Cross ang dugo. Yung sinisingil nila na 1,000 mahigit ay
para ho yun sa pagpoproseso ng dugo na na-donate sa kanila. Kasi gusto nila kapag kayo naman ay ginamit nung gagamit na pasyente, malinis ang dugo. Yun, kaya tayo nagbabayad. Hindi para sa dugo. Nagbabayad ka para sa pagpoproseso ng dugo na gagamitin ng pasyente. I hope klaro po yan. 4 po na kailangan naming donors ng dugo sa Bacolod. Baka po nais nyo mag-donate. Kausapin nyo lang po si Brad Calix pagkatapos ng broadcast. Pwede kayong mag-text po sa akin o mag-chat. 0950-266-9596 po. Yan. Lord willing po, by Monday ay lalabas na po kami sa gabi. Ipaprocess po namin bukas hanggang sa Lunes ng umaga. And Lord willing po, sa gabi ho, marilis na po kami. Kasi alam nyo naman, kapag nasa ospital ka na pribado, mabigat po kasi ang, alam nyo na, wala tayong insurance na para dun Kaya talagang by faith lang po itong lakad namin na to, pero usapan, hindi pwedeng mag-exceed ng 1 week kasi mabigat po talaga. Opo. Samahan niyo po kami mga kapatid na manalangin, pangalawa sa pangangailangan po namin, lalo na sa paglabas po namin ng ospital. Ipagdasal niyo po kami na mapunan po yung lahat ng pangangailangan. Lalo na pagka napunta na po siya sa bahay, na maasikaso po namin si Mrs. Nagdadasal po kasi kami talaga ng miracle to happen para kay Mrs. Alright, bago tayo manalangin, I'd like to acknowledge po yung kasama natin sa broadcast tonight. Kay Zong Jinwoo, maraming salamat bro. Kay Net Rivera Galesio, maraming salamat po. Watching from Calanigan Sur, Santo Tomas, Isabela. Bobby Taruk, Louie, maraming salamat for joining. Salamat. Salamat kay Errol Caferma Arevir, watching from Antipolo City, sabi niya. Salamat po sa inyo. Melchor David Manalili, maraming salamat. Bangrain Mirasol Ransam, I think pastor ito Bro, salamat for watching. Salamat din kay Popor Ayi Salut. Salamat. Si Jermaline Honasan Balahadya dyan sa San Pedro Laguna, salamat. Kay Kuya Kaloy, maraming salamat Kuya Kaloy. Isa po itong kilalang minister po sa campus, si Kuya Kaloy. Pagaling po kayo Kuya. Dicky Kabantugan, salamat Dicky. James Regalario Sabino, bro, salamat Kay Elenita Villete, mula dyan sa Greece, maraming salamat po. Thessaloniki, Elenita Villete, salamat po sa buong pamilya. June Montes Arimado, maraming salamat. From Legazpi, Albay, God bless. Kay Junior Coronel, bro, maraming salamat. Kay Raydan Garcia, salamat. At sa aking anak na si Josiah Calixtro, diyan sa bahagi ng Bulacan. Alright, let's pray mga kapatid. Ako po ay dediretso sa ospital pagkatapos dito sa broadcast. Let's pray in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Maraming salamat Ama sa inyong salita. We just pray na katulad ni Jesus, magkaroon kami ng attitude na ma-extend the mercy to others. Ang kaligtasan po ay para sa makasalanan. Hindi po ito sa mga nagpapanggap na mga nagbabanal-banalan sa Pilipinas. Pinagdadasal ho namin na
makopya namin yung sistema ni Jesus. Sa panahon namin sa Pilipinas kung meron mang compromiser number 1 si Jesus. Kasi pinuntahan niya mga taong talagang baga sa konteksto sa Pilipinas, mga halangang bituka Sana ang simbahang Katoliko manatili yung pagmamahal sa mahihirap. Na talagang matagal naman ang ginagawa yan. At kami rin sana huwag kami magmalinis. Importante sayad pa rin yung paa namin sa lupa habang nagba-Bible study kami. Meron kaming klarong kaisipan sa kung anong ibig sabihin ng pagiging Katoliko sa Pilipinas. Mahalaga sa amin tagasunod kami ni Jesus. Yun ang dapat mangyari itong 2025. May klarong mindset ang bawat Katoliko na tagasunod ni Kristo. Bagamat meron kaming kanya-kanyang apostolate sa parokya, pero nagkakaintindihan kami na kami ay mga alagad ng Panginoong Yesus. Lord, praying ako sa mga kasama ko rito sa broadcast tonight, iba't ibang kanilang pinagdadaanan. Patubayan niyo po kami at malampasan namin yung mga pagsubok na malakas po kami spiritual. Tulungan niyo kami na etong 40 days po na Lenten season, yung sistema ng Katoliko masundan po namin ito ng maluwag sa puso. Yung paghahanda doon sa Semana Santa, tulungan nyo kami na nakaprepare yung aming isipan at puso. Lord, bahala na po kayo sa pangangailangan ng aking may bahay. We are praying for miracle to happen. Sa lahat ng gastusin po namin sa Monday, sana po masete lahat yung account. Pag-pray po namin ang inyong patuloy na pagkilos sa aming buhay. Pinagdadasal po namin ang Santo Papa Francis sa kanyang karamdaman. Patuloy niyo siyang tulungan. Pag-pray po namin ang inyong habag sa aming mga kardinal sa Vatican sa Roma. Pag-pray po namin ang lahat ng mga bishop, lahat ng mga kaparian, lalo na sa Pilipinas, na magampanan yung pangangalaga bilang mga pastor sa bawat parokya. Pagpalain po ninyo ang mga CFD sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na patuloy na ipinagtatanggol ang pananampalataya ng Katoliko o Katolisismo. Samahan nyo kami sa gabing ito, ma-enjoy pa rin ang buhay na kasama kayo. At mamayang panahon ng pagtulog, ingatan nyo po kami, Lord willing, bukas magigising po kami na nagpapasalamat po sa inyo. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Ingatan nyo ako sa aking biyahe pabalik sa ospital. At yung mga anak ko na pabalik na rin sa bahay dahil sila ay bumisita rin kanina ron. Salamat po, salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare itong video natin, mga kapatid. Patuloy niyong, kung di pa kayo nagsusubscribe sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV ni Brad Calix sa YouTube, ay please subscribe, pakishare sa mga tropa natin sa Catholic community nationwide. Diyan po nakapost lahat yung mga daily reflections natin from Monday to Sunday. At wala muna tayong sa gabi na broadcast na usapang Katolisismo. Babalik po natin yan kapag nandito na si Missy sa bahay. Pagdasal po natin na maibalik po natin yung sa lalot madaling panahon. Mga kapatid, salamat for joining. And Lord willing po ay magdidire-diretso pa rin yung ating pagbo-broadcast. Sa ngala po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.